Mga kababayan, mga kaibigan, at mga taga-sunod ko na nakikinig ngayon, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo ngayon. Gusto kong pag-usapan ang ginagawa ng ating mga kongresista at mga senador ngayon. Pero bago ang lahat, panoorin ninyo saglit itong video. Tumayong balahibo ko nun sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No sir. Any person arrested or detained or shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Bawal na pigilan yung anak na bumisita. So, it's your call to violate the law. Yung Dr. Suba ni President Duterte certified him fit to travel. It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng gover doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there and not deny them. You know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar Yes with or no, those. Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampaling kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Ay, hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair, eh. F-U-C-K-E-D, prepared. Binanggit mo yon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair? Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Convene Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. Yun. Nakikita natin sa video ang ginagawa ng ating mga kongresista at mga senador. Makikita natin ang bilis nilang umaksyon sa issue ng bayan na may kinalaman sa kanilang personal na interest. Ang mga senador nag-hearing tungkol sa
aresto ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. At ang mga kongresista naman ay nagsagawa ng hearing sa pagpakalat ng mga fake news at yung mga bumabatiko sa kanila ay kanilang pinapatawag. Makikita natin mga kababayan na gigil ang ating mga kongresista, ganun din ang mga senador na labanan itong yung mga respondents, itong mga may kinalaman sa mga issue na ito. Pero sa issue ng ating bansa na may kinalaman sa interest ng milyon-milyon ng mga Pilipino at sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon, hindi natin nakikita ang ating mga mambabatas na gigil na aksyonan ang mga problemang ito. Tulad na lang ng pagtaas ng presyo ng mga nangungunang bilihin, habang ang sahod ng mga manggagawa ay nagpaiwan o nanatili pa rin sa ganun na minimum wage. Meron ng napasa na batas na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa tinutupad ng mga employer. Meron bang ginawa ang ating mga kongresista o ang ating mga senador para mapursige ang ating mga employer na ipatupad ang dagdag na sahod? Di ba wala? Hindi ko nakikita, hindi ko nababasa sa mga news na pinapatawag nila ang mga empleyado, mga employer na hindi sumunod sa wage increase. Bakit ganon ang ating mga kongresista at mga senador? Kung marinig man ninyo mga honorable congressman at honorable na mga senador, sana ganon din ang ating gagawin na aksyon para sa mga isyu ng bayan na may kinalaman sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Sana sa ating mga mamayan na nakikinig din ngayon, sana pipili tayo ng mabuti at piliin natin ang mga karapat-dapat na mga kandidato nitong darating na eleksyon. Nasa ating mga kamay ang pagbabago ng ating bansa. Piliin natin yung mga tao na may pakialam sa mga isyu na may kinalaman sa ating mga mamamayan. Alam ko na marami sa atin ngayon ang nahihirapan o naapektahan sa paglubo ng presyo ng mga pamilihin, samantala ang ating kita ay nanatili o mas lalong bumababa. Sana ito ang magiging hudyat sa atin na maging wais sa ating mga desisyon na gagawin nitong darating na eleksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong gustong i-comment, meron kayong mga reaction, please comment below. Don't forget to like, follow, and share. And also to support my YouTube channel and my page. Have a nice day and kita-kits next time.